Ayon kay Smoker na ang kayamanan, kasikatan, kapangyarihan ay nakamtan ni Roger. Nang papatayin na ito ay may nagtanong na kung nahanap ba ni Roger ang One Piece. Kaya hinagis ng ating bida ang espada sa ere at ipinusta ang kanyang braso. At habang ito ay nahuhulog, ang lahat ay tensyonado. At saka sinabing babarilin pag hindi tinamaan ang Vayne, pero tinanggap ni Usopp ang hamon na tulad ng isang tunay na lalaki. Kaya inasinta ni Usopp ang Weather Vane gamit ang kanyang tirador. Natanaw nila ang isla na kung saan sila pwedeng mag-restock ng pagkain. Tito ay ang log town na kung saan nagumpisa at nagtapos ang journey ng dating King of the Pirates na si Goldie Roger. Nakarating na sila sa log town at dali-dali lumarga si Luffy para puntahan ang execution platform. Habang sa Marine Base ay nag-chill si Captain Smoker. Nang dumating ang isang marine at nire-report ang bagong wanted poster na nagkakahalaga ng 30 milyon. Tapos dumating pa ang isang marine at nire-report na dumating na ang Straw Hat Pirates. Kaya pinuntahan ito ni Smoker nang hindi tinitignan ang wanted poster. May grupo ng pirata na nagyayabang na siya ang future King of the Pirates. Nang dumating si Captain Smoker at inakalang ito ang piratang si Luffy. Kaya nagpalabas ito ng usok sa paligid at sa isang iglap na huli na ang mga hambog na pirata. Biglang dumating si Luffy at tinanong si Smoker na kung saan matatagpuan ang execution platform. Sabi ni Smoker na sundan mo lang ang usok na agarang ginawa ni Luffy. Pumunta sa sword shop si Zoro para bumili ng espada. Nang nakarinig ito ng komosyon at nakita si Tashigi na binubuli ng dalawang lalaki, umatake ang dalawang lalaki at umakmang tutulong si Zoro. Pero natigilan ito nang bumunot ng espada si Tashigi at mabilis na tinapos ang mga buli. Biglang nadapa si Tashigi at nahulog ang kanyang salamin. Kaya pinulot ni Zoro ang salamin at inabot kay Tashigi. Pero nagulat si Zoro dahil kahawig ni Kuina si Tashigi at aksidenteng nabasag ang salamin. Naligaw pa rin ang ating walang sense of direction na bida at napadpad sa isang bar. Kaya pinasok niya ito at nakita ang isang matandang bugnutin. Pinapaalis siya ng matanda dahil sarado na raw ang bar, pero naging interesado si Luffy sa Giant Skull. Kaya kinwento ng matandang bugnutin na isa yung killer giant na kumitil sa maraming pirata sa Grand Line. Pero pinatay ito ni Goldie Roger gamit ang isang singbilis ng kidlat na pag-atake na bumaon sa noo nito. Ayon sa matandang bugnutin na si Roger lang ang pinakamatapang na pirata na kanyang nakilala, kaya hindi na ito naggulat nang mabalita ang pinagharian ni Roger ang Grand Line. Sabi ni Luffy na pupunta rin siya sa Grand Line at hahanapin ang One Piece para hiranging bagong Pirate King. Na-imagine ng matandang bugnutin si Luffy sa katauhan ni Goldie Roger, kaya kumuha ito ng 2 baso ng gatas at nakipagkampay kay Luffy. Biglang dumating si Smoker sa restaurant at wala na si Luffy. Si Smoker ang nag-isang anak ng matanda, kaya kumuha ito ng alak at nakipagkwentuhan sa ama. Ginunita nila ang anibersaryo ng kamatayan ni Goldie Roger at inalala niya ang panahon na pinapanood niya na naglalakad si Roger papunta sa execution platform. Ayon kay Smoker na ang kayamanan, kasikatan, kapangyarihan ay nakamtan ni Roger. Nang papatayin na ito ay may nagtanong na kung nahanap ba ni Roger ang One Piece, pero tumawa lang ang Pirate King at sinabing iniwan nito ang lahat ng kanyang kayamanan sa isang lugar. At hiningkayat ang mga tao na hanapin ang One Piece sa Grand Line. Sabay saksak kay Roger ng mga executioner at namatay ito ng nakangiti. Kaya natuwa ang mga tao at dito nagumpisa ang new era of pirates. Nang dumating ang isang marine at nahulog ang isang wanted poster, nakita ni Captain Smoker at namukaan si Luffy at dali-daling pinuntahan ang execution platform. Pagdating niya sa platform, nakita niya si Luffy na inaakyat ito. Kaya inaaresto ni Smoker ang ating bida ng walang arrest warrant. Pero umapila si Luffy dahil pupunta pa ito ng Grand Line para maging King of the Pirates. Pero sabi ni Smoker na dadaan ka muna sa akin. Kaya wala nang no choice si Strawboy at nagumpisa ng umatake. Pero nabuhol ang mga paa ng ating bida kaya naglambitin. Kaya pinakawalan nito ang sarili at muling sumunto. Pero walang hirap siyang kinounter-attack ni Smoker at paulit-ulit na inatake. Kaya nagulpi ang ating bida ng walang bawi. Ginamit ng ating bida ang malupitang gam-gam sweep. Pero nabuhol ang paa nito sa fountain at nahila kaya tumalsik ito sa malayo. Dumating ang mga buggy pirates sa Logtown para hanapin si Strawboy at patayin. Samantala naglanding ang ating bida sa daan at nag-decide na matulog muna. Dinala ni Tashigi si Zoro sa Marine Base at pinaglinis upang mabayaran ang nabasag na salamin. Pero mabilis na nilinis ni Zoro ang sahig gamit ang trim hop style. At saka pinagmasdan si Tashigi na nag-ensayo pero nakita siya ng Marines at inaaresto. Mabilis naman pinatulog ng ating bida ang mga ito at tumakas. Nang dumating si Tashigi ay nakita nito ang pera at love letter ni Zoro. Bumalik si Zoro sa sword shop para bumili ng 2 espada sa halagang 100,000. Pero nadismaya ang matandang scammer dahil pulubi lang si Zoro. Biglang napansin nito ang espada swordsman at hiniling na matignan. Pinahiram ito ni Zoro at laking gulat ng matandang scammer nang makita ang espada. Sabi ng matandang scammer na bibilhin niya ang espada sa halagang 200,000. Para makabili ito ng 2 espada pero hindi pumayag si Zoro. Biglang dumating si Tashigi at nakita ang pulubing si Zoro. Kaya binalik niya ang pera dahil meron na siyang bagong salamin. Nakita niya ang legendary sword na Wano Ichimonji at kinuha sa kamay ng matandang scammer.
Dahil sa sword geek ito, marami siyang alam tungkol sa mga legendary sword at sinabi ang halagang ng espada na kinagalit ng matandang scammer. Kaya binigay ng matanda ang espada ni Tashigi at galit na sinabing wag na itong babalik. Tinuro ng matandang scammer kay Zoro mga mumurahing espada at habang namimili ang swordsman ay nakikipagtsikahan si Tashigi dito. Tinanong nito na kung bakit kailangan ni Zoro ng 3 espada maliban na lang kung siya ang sikat na bounty hunter. Pero patay mali siya lang si Zoro nang may naramdaman ito sa isang espada na kanyang nahawakan. Sabi ni Tashigi na iyon ay ang Kitetsu III at tinanong ang matanda kung bakit mura lang niya tinitinda ito. Pero hindi makasagot ang matandang scammer nang maramdaman ni Zoro na may cursed ang sword. Kinwento ng matandang scammer na lahat ng nagmay-ari ng espada ay sinapit ang madugong kamatayan. Kaya kahit hawakan ito ay iniiwasan na ng mga swordsman. Sabi ni Zoro na bibilihin niya ang espada pero pinigilan siya ng matanda. Subalit hindi nagpapigil ang swordsman at hinamon pa ang cursed sword. Kaya hinagis ng ating bida ang espada sa ere at ipinusta ang kanyang braso. At habang ito ay nahuhulog ang lahat ay tensyonado. Nagpaikot-ikot sa ere ang espada habang pinakikiramdaman ito ng ating bida. Pero bumaon lang ang espada sa sahig at nanaig ang swerte ni Zoro. Kaya tuluyan ng kinuha ng swordsman ang espada. Pahanga ang matandang scammer kaya kinuha ang tinatagong legendary sword. Binigay niya ang espada kay Zoro dahil nararapat lang na tunay na swordsman ang magmay-ari nito. Kaya umalis si Zoro na bitbit ang 3 espada. Nagising na si Luffy sa kanyang masarap na pagtulog. Naghiwa-hiwalay naman ang mga Buggy Pirates sa paghahanap kay Luffy. Nagkalapit na sila Buggy at Luffy pero hindi pa rin napansin ito ni Buggy hanggang sa makaalis na si Strawboy. Habang nag-uusap si Tashigi at Captain Smoker ay dumating ang mga Marines. At sinumbong na si Zoro ang gumulpi sa kanila kaya nag-alboroto si Tashigi para gumawa ng aksyon. Nang biglang dumating si Daddy the Father na isang bounty hunter at may dalang mga tulisan at kukunin ang bounty ng mga ito. Habang pinagmamasdan ni Zoro ang kanyang cursed sword bigla naman dumating si Luffy. Sa kanila nakita ang grupo ng mga tulisan na gustong maghighante kay Daddy. Nang nagkaroon ng putukan at bumulagta ang mga humarang sa bounty hunter. Pero dahil bata pa ang isa kaya inabsuelto ito ni Daddy. Samantala nakilala nito ni Zoro dahil dati rin siyang bounty hunter. Nagsusukat si Usopp ng sniper goggles sa isang tindahan at nang bibilihin na niya ito ay hindi niya makita ang kanyang pitaka. Tapos dumating si Caroline at nakita ang goggles at kanya itong binili. Saka ito naglakad paalis at tinawag pa na lolo si Usopp. Hinabo ni Usopp ang bata at sinabing hindi siya matanda. Pero sagot ng bata na amoy ukluban daw kasi si Usopp kaya nainis si Usopp at gustong bawiin ang goggles. Subalit sabi ng bata na uncle niya ang Marine Captain at isusumbong si Ilong Ranger. Pero hindi nagpatalo si Usopp at sinabi na isa siyang pirate captain na nagkakahalaga ng 30 million. Kaya naging interesado ang bata rito at tinawag ang kanyang ama na si Daddy. Inabot ang kanyang regalo at saka nagsumbong sa ama. Kaya hinanap ni Daddy sa mga bounty posters ang larawan ni Usopp. Nang aalis na sana si Usopp ay pinigilan ito ni Daddy. Dahil nakita nito nakasama si Usopp sa wanted poster ni Luffy. Para makalusot sinabi ni Usopp kung gaano kademonyo ang kanyang captain. At sinabing isipin mo na lang ang anak mo na sinang-ayunan ni Daddy. Nakalusot na sana si Usopp pero pinilit pa rin niyang kinukuha ang goggles. Kaya inaya siya ni Daddy sa isang duelo at ang goggles ang premyo. Nilabas ni Daddy ang kanyang mga baril at na-realize ni Usopp na si Daddy ang kalaban. Nagkakagulo ang mga tao sa magaganap na duelo at nakita ni Nami na si Ilong Ranger ang kaduelo. Kaya nagtalo ang dalawa sa sitwasyon na pinasok nito. Nag-umpisa na ang bilang kaya kabadong humakbang si Usopp. Dahil sa takot kaya naisipan ng duwag na mandaya at kumakbo sa isang duelo. Pero nagpaputok ng baril si Daddy at nabitawan ang hawak na baril. Nag-alisan ang mga tao na dismayado at tinawag na duwag si Usopp. Pagapang na humingi ng tawad si Usopp dahil napakabata pa niya para mamatay. Pero tinutukan siya ng baril ni Daddy at to the rescue naman si Nami. Inoffer ng duwag ang pera ni Nami para sa kaligtasan. Kaya sinabihan siya ni Daddy na nagtatago sa palda ng babae. Nainsulto si Usopp kaya lumabas ang tapang nito. Pero nang marinig ni Daddy ang pangalan ni Usopp ay naalala niya ang anak ni Yasop at tinanong ang duwag. Nagtatakang sinabi ni Usopp na ama niya si Yasop. Kaya kinwento ni Daddy ang nakaraan nila ni Yasop na nagkaroon sila ng isang duelo at siya ay natalo. Pero binuhay siya ni Yasop dahil meron siyang anak na naghihintay sa kanya. At saka kinwento ni Yasop na tinalikuran niya ang kanyang pamilya. Para tuparin ang pangarap na maging pirata kahit mahal na mahal niya ang mga ito. Para kay Yasop huli na ang lahat para balikan ang pamilya. Pero para kay Daddy ay pinili nitong manatili sa tabi ni Caroline. At ito ang dahilan kung bakit iniwan ni Daddy ang pagiging marine at naging bounty hunter na lang. Naiyak si Usopp sa mga narinig at na-realize na dapat maging kasing tapang din siya ng kanyang ama. Kaya humingi pa ng isa pang chance ito upang patunayan na hindi siya duwag. Pinalabas ni Daddy ang armas ni Usopp at sinabing patamaan ang napakalayong weather vane. At saka sinabing babarilin pag hindi tinamaan ang vane pero tinanggap ni Usopp ang hamon na tulad ng isang tunay na lalaki. Kaya inasinta ni Usopp ang weather vane gamit ang kanyang tirador. Nag-concentrate si Ilong Ranger dahil nakasalalay dito ang kanyang karangalan. Pagtira ni Usopp ay pinigilan ni Caroline ang ama sa pagbaril. Pero sabi ni Daddy na tinamaan ito ni Usopp kaya kinumpirma ito ni Nami at nakitang tumama sa gitna ng korona. Binati ito ni Daddy at sinabing nagmana ito sa ama, kaya hanapin mo si Yasop sa Grand Line.
Binigay ni Caroline ang gaghels kay Usopp at sinabing ang galing mo lolo, at umalis na ang mag-ama. The One Piece! The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.